Yes, oo, Justin, magandang tanghali sa iyo at sa bangkararami niyo po mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yes po. First of all, Sir Bien, ano nga ba itong August 21 movement at bakit, paano po ito nabuo? Well, yung August 21 movement, no, na buo siya noong 1983, right Mm. after na ma-assassinate ang ating buting Senator Ninoy Aquino. Ang nag-umpisa nito or ang founder nito ay yung kapatid niya, si former Senator Butch Aquino din, Mm. na nung mga panahong yon hindi naman active sa politika si former Senator Butch Aquino. In fact, businessman siya and Mm. part-time actor din. So parang napukaw yung kanyang damdamin nung ma-assassinate yung kanyang kapatid at Mm. naisip niya o na-inspired siya na ipagpatuloy yung mga sinimulan o mga ipinaglaban ni Mm. Ninoy Aquino or Senator Ninoy Aquino para sa ating mga kababayan. Yun nga yung pagre-restore ng demokrasya at tutulan yung mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Mhm. Yes po. Sir Bien, first of all, kasi parang tayo, hindi pa tayo ipinanganak noong mangyari yung assassination kay former Senator Benigno Aquino, 1983 yun, pinanganak tayo 1988. So bilang hindi pa ipinanganak sa mga panahon na yon, katulad ng ating iba pang mga listeners and viewers, mga kabataan natin ngayon, first of all, ano nga ba ito pong mga dapat na malaman muna natin, no? Dito po kay former late Senator Benigno Aquino, Sir Bien. O unang-una, gaya nga nabanggit mo, si Ninoy Aquino is naging mayor ng Mm. Concepcion Tarlac, naging governor din siya ng probinsya ng Tarlac, at later on naging senador siya. Mm. No? Pero more than that, ang dapat na sana masariwa, maalaala Mm. ng ating mga kabataan ngayon ay kung ano yung mga ipinaglaban ni Senator Ninoy Aquino Mm. para sa ating bayan, para sa ating kalayaan. And you have to remember po, no, yung mga sakripisyong ginawa niya, sinantabi niya yung kanyang pangsariling interest at tinutulan niya, no? Tinutulan niya yung diktadurya para maibalik ang ating kalayaan, ma-restore yung ating demokrasya, Mhm. no? Kaya tayo malayang nakakapagpahayag ng ating damdamin ngayon sa loobin kasi nga dahil isa to sa mga pinakipaglaban ni Senator Ninoy Aquino. Mhm. And nung mga panahon yun, nung mga 80s, medyo hindi na maganda ang takbo ng ating bayan noon. Marami ng protesta noon, hindi na maganda ang takbo ng negosyo noon. No, kaya pinilit ni Senator Aquino na umuwi, no, para makipag-usap kay former President Marcos at that time na para kumbinsihin siya na maibalik ang demokrasya, i-lift ang martial law, no, nang sa gayon ay magkaroon ng na maging mapayapa ang ating Mm. bansa ng mga panahong iyon. Yun ang sana ang ating tandaan sa kanyang mga isinulong, ipanglaban at sinakripisyo para sa ating bayan. Mhm. Ayan, kahit na batid po niya o alam niya na merong pagbabanta sa kanyang buhay na pag-uwi niya ng Pilipinas, maaring ayan, siya po ay o kaya may mangyaring masama po sa kanya, Sir Bien. Yes, yan naman napapanood natin sa mga Mm. video niya, no, na in spite do sa mga threats sa kanyang buhay at alam niyang endanger na yung buhay niya, pero still pinilit pa rin niyang umuwi sa ating bayan upang Mhm. gaya nga na nabanggit natin, upang magkaroon ng dialogo sa pamahalaan nung time na yon at nang sa gayon ay maibalik ang demokrasya, ang kalayaan at nang sa gayon maging mapayapa ang ating bansa nun at makausad tayo Mhm. economically and as one nation. Yes po. Sir Bien, kayo po sa Atong 21 movement, no? Papaano naging simbolo ng paglaban para sa demokrasya si Ninoy Aquino? Oo, sa atin, sa August 2021 movement, no, sinasariwa nga natin yung mga kadakilaan ni Senator Aquino. Siguro ang isang masasabi natin dito na talagang nagsisilbing inspirasyon sa atin, no, yung kanyang mithiin na maipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino kahit na ito ay kapalit ng kanyang buhay. Nabanggit natin kanina, no, na hindi na inisip yung mga pangsariling interest. In fact,
dun sa mga video, sa mga speeches, kung mapapansin natin, nagpahayag siya na is no longer interested to run for any public office or to hold any positions in government. Ang gusto lang niya, ma-restore yung demokrasya, maibalik yung kapayapaan sa ating bansa noong mga panahong iyon na masasabi natin nung mga 80s talagang hindi medyo magulo yung sitwasyon ng Pilipinas sa mga panahong iyon. So yun po yung inspirasyon natin na nawa maging ehemplo sa ating mga kabataan ngayon. Sir Bian, kayo po sa observation po ninyo for the past few years, na sa tuwing sumasapit yung August 21, sapat pa ba sa palagay po ninyo yung pamamaraan o yung way ng paggunita ng mga Pilipino sa Ninoy Aquino Day sa tuwing sumasapit ang August 21? Oo, sapat in a sense na marami pa rin ang nakakaalala sa kadakilaan ni Senator Ninoy Aquino, though hindi naman natin maiaalis na sa mga for the past years na nagdaan, may mga alam mo na, may mga fake news, may mga hakbangin para baguhin ng naratiba ng storya, no, ng history. Pero kahit ano naman ang sabihin natin, hindi rin naman maitatanggi na malaki ang naging bahagi ni Senator Ninoy Aquino sa paghubog ng ating bansa ngayon. Kaya't nagpapasalamat tayo sa mga taong nakakaalala pa rin sa mga ginawa ni Senator Ninoy Aquino at nawa po lagi nating iisipin o sasariwain ang mga nagawa niya para sa atin. Sir Bian, sa tingin po ninyo sa kasalukuyan, kasi di ba nakita natin na yung halaga ng malayang pagpapahayag, katulad po ng ginawa po ni dating Senador Ninoy Aquino, naging malaking tulong po yan para mapukaw yung damdamin ng marami po nating mga Pilipino. Pero sa ngayon, ang mga masasabi ba natin na sapat yung karapatang na ibibigay sa ating mga Pilipino para ipahayag yung ating mga sariling damdamin at opinyon na hindi po, kumbaga parang hindi na-abuso o hindi po na-abuse? Oo, siguro ilagay natin sa ganitong konteksto, no? Sapat in a sense na malaya tayo nakakapagpahayag ng ating saloobin, no, ating mga palagay at kuro-kuro, no? Ngunit kumayahambing natin ng mga, especially noong panahon ng martial law, itong mga gantong bagay hindi natin nararanasan yan. Bawal na bawal yan. Kaya nga hindi ba nung martial law, maraming mga kritiko ng gobyerno noon ang nakulong. At isa na dyan si Senator Ninoy Aquino. Hindi lamang siya, kasama dyan si Senator Jokno, Senator Salonga, Senator Tañada, no, na lahat sila ay naging kritiko, no, ng pamamalakad sa ilalim ng diktadurya. Yes po. Sir Bian, para po sa inyo, no, ano po ba yung pinakamahalaga at importanteng aral na makukuha po natin sa buhay po ng isang Ninoy Aquino? Siguro ang isa sa mga mahalagang matututunan natin, no, sa buhay ni Senator Ninoy Aquino, yung struggle niya to fight for the truth, for justice, no? Yan yung mga ipinakipaglaban niya kasi yung mga characteristics na yun, maaaring masasabi natin, bihira mo na lang makikita sa mga nanunungkulan ngayon. Na ang iisipin muna ay kapakanan ng mamamayan at iskaayos ng bayan. Bihira na lang ngayon yan. Kung mapapanood din natin, yung mga ibang mga kung paano nagbabangayan yung mga namumuno sa atin ngayon, no? Masasabi natin na ibang-iba nung panahon ni na Senator Ninoy Aquino. Yes po. Sir Bian, ang Atom 21 movement po ba, may mga aktibidad or may mga nakatagda po bang isagawa bukas kasabay po ng pagunita ng Ninoy Aquino Day, Sir Bian? Oo, salamat Justin na naitanong mo yan at nabigyan mo kami ng pagkakataon para mailahad itong ating mga programa na gaganapin bukas. Bukas po ng umaga, alas 7, mga around 7 o'clock to 7:30, magkakaroon po tayo ng wreath laying sa arrival ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, no? Kung saan po, dyan po na baril po ang ating buting senador at dyan nyo po pinakita yung kabayanihan niya sa atin.
pagkatapos po nun, kami po ay tutungo sa Manila Memorial Park kung saan po nakahimlay si Senator Aquino kasama po si former President Cory Aquino and former President Pinoy upang umattend po ng isang misa, no, na dadaluhan din po ng mga miyembro natin at iba pang mga grupo. Oh, yan po. Ang mass po sa Manila Memorial, if I'm not mistaken, 10 o'clock in the morning po. Okay po. Sir Bian, baka may mga karagdagan pa po kayong mensahe na nais pong ipabot sa ating mga listeners and viewers, no, kaugnay ng pagulitaw bukas ng Ninoy Aquino Day. Go ahead po, sir. Una-una, Justin, again, maraming salamat sa inyong programa, sa inyong pag-anyaya sa amin parati, no? At nawa po, lagi natin isabuhay ang mga naging ambag o alay ni Senator Ninoy Aquino para sa ating bayan. Gaya nga ng nasabi niya, the Filipino is worth dying for. At talaga naman pong pinatunayan yan nung fateful day ng August 23, 1983. August 21, 1983, na kung saan po ay siya po ay assassinate sa Tarmac po o Ninoy Aquino International Airport pong tinatawag natin ngayon. So, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Yes po. Sir Bian, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo and God bless po.